Master Balita. So, balita mga kamaster. Meron tayong mga followers po nagtatanong ano ba daw yung mga unang mga dahilan bakit po maraming hindi nagko-qualified o nagko-qualified na maging isang P1. Nang dahil po ba sa neuro? Nang dahil po ba sa dental? Nang dahil po ba sa mga iba't ibang test sa medical? So, yan po lahat. Pag may isa dyan na hindi ka qualified, hindi ka po talaga hindi ka po talaga ma-P1. Yan yung totoo. Halimbawa, pasado ka sa neuro, pero ngayon sa dental, doon ka na hit o doon ka na sangit o doon ka na dido, kumbaga. Kasi kung sa dental naman dapat kukunti lang yung mga diferensya sa ngipin mo, hindi yung wala ka ng ngipin lahat sa taas, ganyan, o 7 na nagkakasunod, ganyan, wala, automatic ka dyan, puro evaluation ka talaga dyan. Kung anong ganyan-ganyan lang siguro, walang problema yan. Pero kung lahat talaga nagkakasunod, wala, ganyan talaga, 5, 6, delikado ka dyan, puro evaluation ka dyan. O yan yung mga dahilan. Yung iba, sa dugo, may kuwan sila, hipabi. Yung iba naman, hindi makadinig, sa tinga. Yung iba sa mata, hindi makakita. Yung iba, may diferensya sa ECG, may diferensya sa heart. Yung iba, may diferensya sa x-ray. Yan, marami. Hindi lang yung neuro at saka yung dental yung i-focus nyo. Lahat talaga, dapat physically fit ka talaga. Pag papasok ka po sa army, physically fit ka talaga. Bakit? Kasi training yung pupuntahan mo. Hindi siya picnic. Training. So, once na training is, rigorous. Training is, palakasan. Mentally and physically fit ka dapat. Yan yung nandun. Hindi pwede na makalusot ka kasi nalusutan mo lang. May mga doktor na nagbabasa dyan sa mga result nyo. Yan yun. So kung qualified ka talaga. P1 ka. Di ba? So sana nasagot ko po yung mga katanungan nyo mga kamaster. So yung trademark natin, Master Balita. Comment down below kung saan umabot ang video na to. So shout out sa lahat ng Scout Ranger. Proud to be Scout Ranger Class 205 Dominator. So thank you mga kamaster.